Huwag kang mag-alala, Yumi. Isang maling galaw lang niya. Lilipad siya palabas ng pamamahay na ito. Hindi siya karapat-dapat. Ang mga salitang yon ay tila mga basag na kristal na pumatak sa lalamunan ko. Nakatayo ako sa labas ng pinto ng silid trabaho ni Doña Imelda. Ang aking kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa plansa. Sa harap ko, nakaladlad sa mesang bakal, ang pinakapaboritong uniforme ni Renato, ang isusuot niya sa kanyang pag-alis patungong gitnang silangan. Iyon ay isang simpleng kulay abo na uniforme, ngunit para sa akin, ito ay sagisag ng aming sumpaan. Iningatan ko ang bawat hibla nito, nilabhan gamit ang kamay para hindi masira ang tela. Ang bawat tiklop ng plansa ay may kasamang panalangin na sana'y ligtas siyang makabalik. Sa kanilang paningin, isa lamang akong hamak na asawa na nagmamakaawa sa awa ng pamilya. Ngunit sa puso ko, ako ay isang babaeng nagmamahal at naglilingkod. Nawasak ang aking pagiging babae sa isang iglap. Ang salitang lilipad, biduy, ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Isang malupit na sumbat sa lahat ng sakripisyo ko. Hindi ko man lang naramdaman na bumitaw ang plansa sa aking kamay. Ang tanging alam ko ay biglang nanikip ang dibdib ko. Tila sinasakal ng isang malamig na kamay. Hindi ako sumigaw. Ang pinakamasakit na uri ng sakit ay ang hindi kayang ipahayag sa boses. Pinihit ko ang pinto. Doña Imelda, Yumi. Ang boses ko ay halos pabulong. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang mukha ni Doña Imelda ay malamig. Walang bakas ng pagiging tao. Si Yumi, ang pinsan ni Renato, na matagal nang naghihintay sa aking posisyon, ay nagpanggap na nagulat. Lumapit siya, tila aaliwin ako. Ngunit sa isang madali at mapanlinlang na galaw, nadikit ang kanyang kamay sa bulsa ng aking apron. Marisol, ang hirap naman ng buhay mo dito. Look at your hands. So rough na, sabi niya sa isang mapagkunwaring tono. Pagkatapos ay nagkunwari siyang natalisod. Nakuha ko ang katawan niya, ngunit mula sa aking bulsa, isang bagay ang nahulog sa sahig na gawa sa kahoy at gumawa ng isang maliit na tunog na tila kalansing ng metal. Ang lahat ay nakatingin dito. Ito ay ang gintong brooch na may inukit na bulaklak, ang pinaka-iingat-ingatan na heirloom ng pamilya Amorsolo. What is the meaning of this? Ang sigaw ni Doña Imelda, ngunit ang galit niya ay tila scripted at nakaplano na. Marisol, wala ka talagang hiya. Hindi ka pa nakontento sa pangalan at apelyido ko, pati ang alaala ng mga ninuno ko. You will sell it for money? Pumikit ako. Hinding-hindi ako magnanakaw. Hindi po, Doña Imelda. I swear, hindi ako. Huwag mo na akong dayain, Marisol. Sigaw niya, at ngayon, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Tiningnan niya ang mga katulong na nagmamasid at ang lahat ay nag-iwas ng tingin. Ilabas niyo siya. Ngayon na. Ang babaeng magnanakaw, walang karapatan sa pamamahay ko. At for your information, wala nang kasal na magaganap na. Ang basura, sa labas ang lugar. Sa isang iglap, ako ay tinulak palabas ng mga utusan. Ang malakas na hangin ay sumalubong sa akin kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Ang pinto ng mansyon, ang napakakapal na pintuan ng kawayan, ay isinara ng marahas, tila isang pangwakas na hatol. Sa loob, naiwan ang init, ang amoy ng kape, at ang kasinungalingan. Sa labas, ako ay tuluyan ng nilamon ng unos. Basang-basa ako, nanginginig sa isang madilim na bus stop. Ang bawat pagpatak ng tubig mula sa yero ng bubong ay tila suntok sa aking kaluluwa. Ang tanging init na nararamdaman ko ay ang init ng aking luha. Ngunit ang luha ay mabilis na hinugasan ng ulan. Kinapak ko ang aking bulsa, kinuha ang huling barya ko, at tinawagan si Renato. Umaasa ako na ang boses niya ay magiging sanctuary ko. Renato, they threw me out.
Pinagbintangan akong magnanakaw. I'm pregnant, darling. Ang boses ko ay hindi na akin. Isa itong hikbi ng kawalan. May mahabang katahimikan. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang paghinga mula sa kabilang linya. Marisol, makinig ka. I'm so sorry, baby. Nasa situation ako ngayon. Hindi ako pwedeng mag-back out. Sige na, tiisin mo na lang muna si mama. Pagbalik ko, aayusin natin to. Promise ko, babalikan kita. Ang mga salitang yon ay mas masakit kaysa sa utos ni Doña Imelda. Hindi na ang ina niya ang problema. Ang kawalan ng courage at pagtalikod niya sa katotohanan ang pumatay sa akin. Ang huli kong linya ng depensa ay bumagsak. Hindi ko na sinagot ang tawag. Pinutol ko na lang ang koneksyon. Ang buong mundo ay tila gumuguho. Ngunit sa kabila ng lahat, nakaramdam ako ng isang kakaibang bagay sa aking sinapupunan. Isang banayad na paggalaw. Niyakap ko ang aking sarili. Ang aking mga kamay ay gumapang sa aking tiyan. Doon ko naramdaman ang dalawang mumunting buhay. Hindi na ako nag-iisa. Sila ang tanging katotohanan ko ngayon. Para sa kanila, hindi ako dapat mamatay. Paano ko haharapin ang mundong ito na walang kalaban-laban? Nang ang nag-iisang tao na sumumpa na poprotektahan ako, ay siya pa ang nagpabaya. Ang mga ilaw ng kotse ay sumilaw sa aking mukha. Isang matandang sasakyan ang huminto. Ang makina nito ay nagpapalabas ng makapal na usok na halos matabunan ng ambon. Bumukas ang pinto. Isang matangkad na anino ang lumabas. At ang anino ay dahan-dahang lumapit sa akin. Wala akong takot na naramdaman. Ang takot ay natunaw na kasama ng aking pag-asa. Ang tanging natitira ay ang determinasyon. Sino ka? Ikaw ba ang magiging bagong dagok? O ang unang talinghaga ng aking pagbangon? Ang aninong lumabas mula sa lumang sasakyan ay si Manong Fidel, ang gardener ng mga amor solo na pinatalsik ni Doña Imelda. Ilang buwan na ang nakalipas dahil sa kanyang katandaan. Ang kanyang mukha puno ng kunot at lungkot ay tila isang salamin ng aking sariling kalagayan. Marisol, halika na, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang nakalulunod na pag-aalo. Wala ka na kasing maaasahan sa mga amor solo. Alam ko ang katotohanan. Nakita ko ang mga ginawa ni Yumi. Ang kanyang mga salita ay tila isang lifeline sa gitna ng unos. Pumasok ako sa kotse na nag-aalangan. Ang amoy ng luma at damp na tela ay sumalubong sa akin. Dinala ako ni Manong Fidel sa isang liblib na lugar sa kabundukan. Sa isang sinaunang kumbento na pinamumunuan ng mga madreng nagbigay ng kanlungan sa mga nangangailangan. Sa wakas, isang silungan na walang pangalan amor solo ang makakapigil. Sa loob ng kumbento, ang buhay ko ay naging isang serye ng repetitive na mga gawain. Sa araw, ako ay naglalaba ng napakaraming damit, naglilinis at nagluluto kasama ang ibang mga novice. Sa gabi, kapag ang katahimikan ng buwan ay bumalot sa mga bundok, ako ay umuupo sa tabi ng bintana. Ang tanging company ko ay ang liwanag ng kandila at ang pagdarasal para sa kaligtasan ni Renato. Araw-araw, linggo-linggo, ako ay nagsusulat. Ang mga titik na may pag-ibig at pag-asa ay isinusulat ko sa mga piraso ng papel. Ikinuwento ko ang paglaki ng tiyan ko, ang mga cravings at ang pangalan na napili namin. Ibinibigay ko ang mga liham kay Manong Fidel upang ipadala sa address ng unit ni Renato. Umaasa na kahit sa gitna ng digmaan, makakarating sa kanya ang mga salitang ito. Pero ang bawat patak ng tinta ko ay nalunod sa kasinungalingan. Hindi ko alam na ang mga liham ko ay hindi kailanman nakarating sa patutunguhan. Si Yumi, na may koneksyon sa courier service na ginagamit ng mga amor solo, ay inagaw ang bawat envelope bago pa ito umabot sa military post. Nakita ko ang kanyang mukha sa aking isip, ang kanyang ngiti habang sinisira niya ang mga salitang isinulat ko
Sa gitna ng pagdarasal at luha, dumating ang panahon ng aking panganganak. Ang mga madre ay naging aking pamilya. Ang kanilang mga dasal ay naging aking lakas. Ang sakit ng panganganak ay tila isang baptism by fire. Ngunit pagkatapos, ang dalawang mumunting Christ ay pumuno sa silid. Lito at Rico, kambal sila. Ang bawat isa ay isang exact duplicate ng mukha ni Renato noong bata pa siya. Sila ang aking salvation, ang aking dalawang anchor sa mundong ito. Sa bawat paghinga nila, nakita ko ang meaning ng aking buhay. Napuno ang puso ko ng kaligayahan na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto ang amorsolo. Ito ang aking kaharian at ako ang reyna. Isang umaga, habang ako ay naghahanda ng congee para sa mga bata, dalawang lalaking nakasuot ng semi-formal na uniforme ang dumating. Ang isa ay may daladalang briefcase at ang isa ay may hawak na isang sobre. "Kayo po ba si Marisol Amorsolo?" Tanong ng isa. Tumango ako. Ang aking puso ay nagsimulang gumawa ng isang mabagal, masakit na ritmo sa aking dibdib. "Kami po ay galing sa Department of Defense. Ikinalulungkot po naming ipaalam sa inyo. On duty, si Lieutenant Renato Amorsolo ay declared missing in action at sa huli, ipinapalagay na dead." Ang aking mga kamay ay bumitaw sa mangkok. Hindi ko na naramdaman ang pagkabasa ng aking damit. Tiningnan ko ang sobre. Nasa loob ang dog tags at isang lumang litrato ni Renato. Ang mga ito ay peking mga evidence na binuo ni Yumi. Hindi ako sumigaw. Ang sakit ay napakalaki kaya hindi ito magkasya sa isang vocal expression. Bumagsak ako sa sahig. Ang pagkawala ni Renato ay tila isang huling stake na tumusok sa puso ko. Wala na. Ang aking tanging pag-asa, ang tanging dahilan upang magtiis ako, ay wala na. Nagsimulang umiyak si Rico at pagkatapos ay sumunod si Lito. Ang kanilang pag-iyak ay tila humihingi ng tulong, hindi para sa sarili nila, kundi para sa akin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang iyak ng aking mga anak. Tumingin ako sa kanilang mga mukha. Dalawang maliliit na mukha na kailangan ko. Ang mga lalaking nagbigay ng masamang balita ay umalis. Iniwan ako sa gitna ng aking kalungkutan. Wala na si Renato. Wala na akong dapat pagtiisan. Wala na akong dapat balikan. Wala na akong mapagkukunan ng lakas. Ngunit sa wakas, wala na akong kailangan humingi ng tawad. Sa isang iglap, tiningnan ko ang mundo ng walang takot, walang pag-asa, at walang dependency. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na hinamak ni Yumi at Doña Imelda. Ang mga kamay na ito ngayon ang tanging makakapagbigay ng buhay sa aking mga anak. Tumingin ako sa bintana, sa tuktok ng bundok na sinisilungan ng aming kumbento. Magsisimula na ako. Kinuha ko ang mga bata. Inihiga sila sa isang lumang kumot. Ngunit bigla na lang akong nakaramdam ng isang matinding pagod. Ang lahat ng emosyon, ang lahat ng sakit ay humugot sa aking katawan. Ang aking mga mata ay unti-unting pumikit at ang aking paghinga ay naging mabagal. Kailangan ko pang lumaban. Kailangan kong mabuhay. Ang huling larawang naiwan sa aking isipan ay ang mukha ng aking dalawang anak. Pagkatapos, tila unti-unting lumabo ang lahat. Nang muling bumalik ang aking kamalayan, ang unang bumungad sa akin ay ang kisame ng infirmary ng kumbento. Hindi ito magarbo, ngunit may kakaibang kapayapaan. Tahimik akong inaalagaan ng mga madre. Ramdam ko ang lamig sa ilalim ng aking mga palad. Nanghihina ang buong katawan ko. Hindi dahil sa karamdaman, kundi dahil sa matinding pagod ng damdamin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kabigat ang mawalan ng direksyon at pag-asa. Ngunit nang marinig ko ang tinig ng aking mga anak, hindi sigaw ng sakit, kundi tinig ng pangangailangan, bigla akong nahila pabalik sa kasalukuyan. Sina Lito at Rico. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa akin. Hindi ako maaaring bumigay.
Hindi ako maaaring sumuko. Marahang inalalayan ako ni Madre Teresa. Kailangan mong tumibay, Marisol, para sa kanila. Tumango ako. Sa loob ko, may isang bagong paninindigang umuusbong, matibay, malinaw, at buo. Parang bakal na hinubog mula sa mga abo ng aking dating panghihina. Hindi na ako mananatili sa kumbento. Ayoko silang palakihin sa awa at limos. Ang mga bata ko ay kailangan ng normal na buhay. Kung hindi man mayaman, at least may dignity. Madre, aalis na po ako. Sabi ko, ang aking boses ay firm at matatag. Kailangan ko pong magtrabaho. Kailangan ko pong magsimula ng sarili kong buhay. Ang mga madre ay nagbigay sa akin ng ilang damit at kaunting pera. Ang pinakamasakit ay ang moment ng pag-alis. Ang mga bata ay mahigpit na nakakapit sa aking leeg. Nagpaalam ako kay Manong Fidel at sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang mga pader ng kumbento, ang aking sanctuary, sa gitna ng unos. Naglakbay ako papunta sa Maynila. Hindi sa sentro ng lungsod, kundi sa isang outskirts area na kilala sa working class na mga residente. Ang inuupahan kong silid ay maliit. Ang bubong ay gawa sa galvanized iron na nagbibigay ng matinding init sa tanghali. Ang hangin ay mabaho dahil sa stagnant water sa labas at ang noise ng lugar ay nakabibingi. Pero ito ang simula. Sinimulan ko ang aking buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga menial job. Naglalaba ako ng damit sa loob ng 6 na oras at naglilinis ng mga bahay sa loob ng 4 na oras. Pagkatapos, tumatakbo ako pauwi para alagaan ang aking kambal. Ang aking mga kamay ay naging rough at magaspang, puno ng calluses at paso. Sa gabi, kapag ang mga bata ay natutulog, tinitingnan ko ang aking mga kamay sa liwanag ng kerosene lamp. These are my medals, ang sabi ko sa sarili ko. The medals of sacrifice. Ilang linggo ang lumipas, isang hapon, habang ako ay naghahanda ng instant noodles para sa aming hapunan, may kumatok. Ang tunog ng pagkatok ay tila hesitant. Nandyan si Aling Nena, ang aming kapitbahay. Siya ay isang matandang babae. Ang mukha niya ay puno ng mga linya ng hardship at suspicion. Sa mga unang araw, lagi siyang nagtataka kung bakit isang babaeng tulad ko na may fine feature ay nakatira sa ganitong kalagayan. Kumain ka muna, sabi ni Aling Nena, at ang kanyang boses ay tila isang unexpected melody sa aming tahimik na silid. Inabot niya sa akin ang isang mangkok ng sinigang na may floating na taro at tender na meat. Masamang magpalipas ng gutom ang isang ina. It's not good for your milk. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tumama sa akin. Ang aking luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng relief at genuine kindness. Niyakap ko siya at sa unang pagkakataon, mula nang umalis ako sa mansyon, naramdaman ko ang warmth ng isang tunay na pamilya. Maraming salamat po, Aling Nena, sabi ko. Ang aking boses ay stifled. Simula noon, si Aling Nena ay naging aking anchor. Hindi siya nagtanong ng maraming detalye tungkol sa aking nakaraan, ngunit alam niya ang need ko. Nag-aalok siya, nabantayan ng mga bata, habang ako ay nagtatrabaho. Siya ay nagbigay ng counsel, at ang kanyang mga salita ay puno ng wisdom. Huwag mong hayaang mamuno ang galit sa buhay mo, Marisol. Gamitin mo ito para sa mga anak mo. They are your strength. Ito ang turning point. Sa halip na maging isang victim lamang, ako ay naging isang fighter. Nagsimula akong magbenta ng mga homemade snacks sa aming kalye. Ang mga bata ay nasa likuran ko, natutulog. Ngunit ang buhay sa slums ay puno ng challenge. Isang gabi, habang ako ay naghahanda ng mga packaging para sa mga snacks ko, narinig ko ang mahina at hirap na paghinga ni Lito. Nang tingnan ko siya, ang kanyang balat ay tila burning at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang bibig ay naglabas ng isang maliit na foam.
Convulsions, nataranta ako. Kinuha ko si Lito. Ang kanyang katawan ay tila isang feather sa aking mga kamay. Nanginginig ang aking buong katawan. Hinawakan ko ang aking bulsa. Wala akong isang kusing na pambayad para sa ospital o taxi. Tumakbo ako palabas, dala si Lito at ang pag-iyak ni Rico sa loob ng silid ay pumunit sa puso ko. Wala akong pwedeng tawagan. Wala akong pera. Ang tanging weapon ko ay ang aking mga paa. Kailangan kong tumakbo. Kailangan kong makarating sa hospital. Pero ang daan ay madilim at ang mga tao ay natutulog na. Ang aking pag-iyak ay tila humihingi ng tulong, ngunit ang tanging sumasagot ay ang katahimikan. Nagtakbuhan ako sa madilim na eskinita. Yakap-yakap si Lito. Ang kanyang katawan ay mainit na parang baga. Ang takot ay hindi na isang emosyon, kundi isang pisikal na sakit na bumabalot sa aking baga. Sa ilalim ng kaba at desperation, naisip ko ang mukha ni Doña Imelda, ang kanyang mga salita tungkol sa basura. Dahil sa inyo, anak ko ang magbabayad ng presyo. Sa isang instance ng pure instinct, lumiko ako patungo sa bahay ni Aling Nena. Hindi ako kumatok. Pinihit ko ang pinto at sumigaw. Aling Nena, tulungan niyo po ako. Si Lito. Ang matandang babae ay mabilis na lumabas. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang makita niya si Lito, agad siyang gumawa ng aksyon. Kinuha niya ang bata, binuksan ang gripo, at inilagay ang isang damp cloth sa noo ni Lito. Hydration! Fever lang yan, Marisol, pero kailangan mong dalhin sa health center. Mabilis niyang kinuha ang kanyang small purse na nakalagay sa ilalim ng unan at inabot sa akin. Sige na, gamitin mo to. Go! Ang pagmamadali at pagmamalasakit ni Aling Nena ay infectious. Dinala ko si Lito sa health center. Nagtagal kami doon hanggang umaga. Tension and anxiety ang sumalubong sa akin. Si Lito ay stable na, ngunit ang doktor ay nagbigay ng warning tungkol sa weakness ng kanyang immune system. Nang bumalik ako, nakita ko si Aling Nena na nag-aalaga kay Rico. Umupo ako sa sahig, pagod at guilty. Aling Nena, sorry po. Ang sabi ko, ang aking boses ay hoarse. Kailangan ko na pong bayaran kayo. Ngumiti siya, isang nangiti na punong-puno ng warmth na unexpected mula sa isang babaeng tila, reserved at cynical. Ang utang mo sa akin ay ang pag-aalaga mo sa mga anak mo. Pero kung gusto mo akong bayaran, cook me a meal. Ito ang opening na kailangan ko. Ang nag-iisang talent ko ay ang pagluluto. Sa isang oras, nagluto ako ng adobong manok, ang recipe na minana ko mula sa aking lola. Nang kainin ni Aling Nena ang ulam, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Marisol, this is incredible. Ito ang pinakamasarap na adobo na natikman ko. This is your calling, iha. Ang mga salita ni Aling Nena ay nagbigay sa akin ng idea. Hindi na ako maglalaba at maglilinis. I will cook. Sa isang linggo, inipon ko ang bawat tiyentavo na natitira sa akin. Idinagdag ko ang small amount na ibinigay ni Aling Nena. Bumili ako ng mga ingredients at isang small cart. Ang aking unang benta ay isang roller coaster of emotions. Naglagay ako ng small makeshift sign at niluto ko ang aking adobo sa kalye. Ang amoy ng soy sauce, vinegar, at bay leaf ay pumuno sa hangin. Ang mga tao ay lumapit, curious sa bagong stand. Sa loob ng ilang oras, ang aking cart ay empty. Lahat ay nabenta. Ang pera sa aking kamay, ang actual, physical money na pinaghirapan ko, ay nagbigay sa akin ng sense of victory na hindi ko kailanman naramdaman noong ako ay asawa pa ni Renato. I earned this. Not him, not his mother. Habang ako ay naghahanda upang umuwi, exhausted but satisfied, may isang group ng mga lalaki ang huminto sa aking cart. Sila ay intimidating. Ang kanilang mga mata ay nagbibigay ng challenge. Bago ka dito, ate, ang sabi ng leader, isang lalaking may scar sa kanyang braso. Welcome to the neighborhood. Pero dito,
Kailangan mong magbigay ng protection money. Lagay. Tiningnan ko ang small amount ng pera sa aking bulsa, ang perang pambili ng gamot ni Lito at gatas ni Rico. Ang aking puso ay racing, ngunit ang aking boses ay matatag. Wala po akong ibibigay sa inyo. Ang sabi ko, ang perang ito ay para sa mga anak ko. I won't pay you. Ang lalaki ay tumawa ng malakas. Ang tunog ay mocking. Matigas ka? Let's see about that. Pagkatapos, kinuha niya ang sign ko at itinapon sa lupa. Naglakad sila palayo. Ang kanilang mga laughter ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ako, ngunit hindi ako yumuko. Niyakap ko ang aking cart na tila ito ay ang aking shield. Sila ay magbabalik, pero hindi ako uurong. Ang mga anak ko ang aking depensa. Hindi bumalik ang mga lalaki sa sumunod na gabi. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang silence ay tila ominous, isang lull before the storm. Nagpatuloy ako sa pagluluto at pagbebenta. Ang aking mga mata ay laging vigilant sa kapaligiran. Isang hapon, habang abala ako sa pagbalot ng chicken inasal, isang familiar na anino ang dumaan. Hindi ko siya makakalimutan. Siya ang driver ni Yumi, ang taong laging naghahatid sa kanya sa mga mall at high society events. Nagkunwari siyang nagmamadali, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa aking cart at sa mga customer ko. Nalaman na nila. Ang aking pagtataka ay naging certainty. Si Yumi at Doña Imelda ay hindi titigil hanggat hindi ako buried ng buhay. Ang simula ng attack ay subtle ngunit effective. Nagsimula ang slander sa community. "Huwag kayong kumain dyan," ang sabi ng isang matandang babae. Ang gossip ay nakalapat sa kanyang labi. Ang asawa niyan patay sa giyera. Baka kung anong ritual ang ginagawa niyan sa kanyang pagkain. Narinig ko. Ang sabi ng isa pa, nagnakaw daw yan ng ginto sa pamilya ng asawa niya. Siguro, pinagbebentahan na lang niya ang stolen money para maging capital niya. Ang mga customer ko, na noong una ay loyal, ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang mga tingin nila ay nagbago mula sa admiration tungo sa suspicion. Ang mga adobo ko ay hindi na nagbebenta ng mabilis. Nagsimula silang lumayo, umaalis ng walang kibuan. Ang pinakamasakit ay nang may isang customer na bumalik. Ang kanyang muka ay puno ng galit. "Marisol, ang anak ko, sumakit ang tiyan. Baka may laso ng pagkain mo. You are irresponsible." Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Alam kong ang aking pagkain ay clean at prepared with love. Ngunit ang accusation ay mas powerful kaysa sa truth. "Hindi po, sir. I assure you. Wala akong pakialam sa assurance mo." Sigaw niya ya. Ang kanyang anger ay fueled ng gossip at prejudice. Binalot ng fear ang aking puso. Sa loob ng ilang araw, ang income ko ay bumagsak ng husto. Ang pera na dapat sana ay pambili ng formula milk para kay Rico ay nauubos. Ako ay nagugutom. Ngunit I didn't care. Ang tanging concern ko ay ang mga bata. "Marisol, you have to fight." Ang payo ni Aling Nena. Kailangan mong maghanap ng evidence. Ngunit paano ako makakahanap ng evidence laban sa mga shadows? Isang umaga, dumating ang final blow. Isang local inspector mula sa munisipyo ang nagbigay sa akin ng official notice. "Marisol, ang negosyo mo ay illegal," sabi ng inspector ng walang emotion. "Wala kang permit sa City Hall. Kailangan mong mag-close within 24 na oras." Ang papel ay tila heavy na bato sa aking kamay. This is not a coincidence. Alam kong si Doña Imelda at Yumi ang nasa likod nito. Ginamit nila ang kanilang influence para saktan ako sa weakest point ko, ang source of income ko. Umuwi ako, empty-handed at broken. Ang mga bata ay natutulog. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha. Mukha silang anghel. Ngunit ang mga anghel na ito ay dependent sa isang inang tila failed na. Umupo ako sa isang sulok ng silid,
Ang aking likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang amoy ng mildew at dampness ay sumalubong sa akin. Ang aking tears ay hindi na tumulo. Ang well of sadness ay natuyo na. Ang tanging natira ay ang anger na tila smoldering coal sa aking kaluluwa. Gusto niyo akong maghirap? Gusto niyo akong mamatay? Hindi ako papayag. Ngunit paano ako lalaban? Ako ay illegal. Ako ay walang pera. Ako ay isang single mother sa isang city na walang mercy. Kinuha ko ang isang leaflet na nakita ko sa kalye, isang advertisement para sa legal services. Tinitigan ko ang name ng law firm. Isang huling desperate attempt. Sino ang magpapakita ng awa sa isang babaeng itinapon ng lahat? Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan, maaga akong nagising at inilabas ang best dress ko. Isang luma at faded na damit na hindi na ako nagsuot simula nang umalis ako sa mansyon. Iniwan ko ang mga bata kay Aling Nena. Ang kanyang tingin ay isang tahimik na support na tila sinasabi, "Go, I know you can do it." Ang law firm ay matatagpuan sa isang high-rise building sa Central Business District. Ang lamig ng aircon at ang marble floors ay tila isang slap of reality. Hindi na ako kabilang sa mundong ito. Ang aking mga kamay, rough dahil sa paglalaba at pagluluto, ay nagdudulot ng isang awkward sensation sa slick na surface ng reception desk. Nagbigay ako ng aking pangalan. Pagkatapos ng agonizing na paghihintay, tinawag ako. Ang attorney na sasalubong sa akin ay hindi isang senior partner na inaasahan ko, kundi si Attorney David Garcia, isang young, energetic, and clean-cut man. Nakita ko na siya. Siya ang customer na laging bumibili ng aking adobo na may kasamang 2 extra rice. Nang pumasok ako, ang kanyang tingin ay shocked at sympathetic. "Marisol?" tanong niya. "I didn't know this was you. Please, have a seat." Inilahad ko sa kanya ang aking situation. Mula sa pagtataksil ng pamilya, ang pagkukunwari ng kamatayan ni Renato, hanggang sa latest attack sa aking small business gamit ang illegal notice. Hindi ko iniwasan ang painful truths. Nagsalita ako ng calmly at logically. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, ang aking puso ay tila bleeding. Pinakinggan niya ako ng attentively. Ang kanyang mukha ay seryoso. Wala akong naramdaman na judgment mula sa kanya. Only respect. Nang matapos ako, nag-isip siya ng matagal. "Marisol, ang case mo ay complicated. Hindi ito lang tungkol sa business permit. May political and social pressure dito. Pero I believe in you." Tiningnan ko siya. Nagtataka. "Bakit po, attorney? Wala akong pambayad. Wala akong powerful connections." Ngumiti siya. Isang genuine at honest na ngiti. "Hindi mo kailangan ng powerful connections. Ang kailangan mo ay ang truth at ang will to fight. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Nakita ko kung gaano kasarap ang adobo mo. I saw your dedication. At ang mga taong gumagamit ng power nila para saktan ng isang hardworking woman, they need to be stopped. I will take your case, Marisol. Pro bono." Anya. "Sa isang condition lang, just keep me updated on your adobo recipe." Ang kanyang offer ay tila isang sunlight na tumagos sa aking madilim na kaluluwa. Ang kanyang support ay hindi romantic o patronizing. Ito ay respect sa aking dignity at perseverance. Hindi siya isang knight in shining armor. Siya ay isang ally. Nagtrabaho kami ng mabilis. Nalaman ni Attorney David na ang inspector ay corrupt at may direct link kay Doña Imelda at Yumi. Ang inspector ay naglabas ng illegal notice nang walang proper process. Nagpadala si Attorney David ng isang stark legal warning sa munisipyo na binabanggit ang official notice at ang violation of human rights. Ang legal pressure ay gumana. Ang munisipyo ay umatras. Kinabukasan, bago magbukas ang aking stand, nagbigay si Attorney David ng isang small paper bag sa akin. "Marisol, here you go," sabi niya. "Ito na ang emergency business permit mo. You are legal now, pero mag-ingat ka.
This is not the end of the war. This is just the first battle. Tiningnan ko ang permit. Hindi ito ang official certificate na may seal. Ngunit ito ay isang proof of existence. Ako ay legal. Sa wakas, ang aking existence ay hindi na isang shadow sa corners ng slums. Pumaloob ang relief at joy sa aking puso. Salamat, attorney, sabi ko. You saved my life and my children's future. Ngumiti siya. Huwag kang magpasalamat, Marisol. You save yourself. I am just a tool. Mula noon, naramdaman ko ang confidence. Alam ko na ang mga amorsolo ay magpapatuloy sa pag-atake. Ngunit ngayon, meron akong shield at ally. Ngunit ang happiness ay short-lived. Nagulat ako nang makita ko ang mukha ni Yumi sa kanto ng aming kalye. Nakaupo siya sa isang expensive car. Tinitingnan ako ng may venom at anger. Hindi niya inaasahan na makakaligtas ako sa kanilang trap. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang clear message. I will not stop until I destroy you. Ang stare ni Yumi ay tila isang promise of war. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Mayroon akong permit, mayroon akong ally, at higit sa lahat, mayroon akong mga anak. Ang fear ay napalitan ng determination. Itinuloy ko ang aking small business. Sa tulong ni Aling Nena, na officially kong ginawang assistant, ang aking cart ay nag-transform. Naglagay kami ng better signage, ang mga mesa ay laging malinis, at ang pagkain ay laging fresh at masarap. Ang mga tao sa community ay unti-unting bumalik. Naramdaman nila ang sincerity at dignity sa aking pagluluto. Ang aking adobo ay naging sikat. Ang flavor nito ay hindi lamang tungkol sa meat at sauce, kundi tungkol sa pain at love na inilagay ko dito. Sa loob ng ilang buwan, ang income ko ay naging stable. Ang aking mga anak ay healthy at masaya. Sinimulan kong turuan sila ng pagmamano. Isang simple gesture ng respect sa mga nakatatanda na tila isang contrast sa kawalang galang na ipinakita sa akin ng pamilya Amorsolo. Isang gabi, habang binibilang ko ang aking sales, napaluha ako. Hindi na ako nag-aalala kung meron akong gatas para bukas. Ito ang real victory. Nagdesisyon ako na upgrade ang aking business. Nakahanap ako ng isang maliit na space na pwedeng upahan, isang abandoned garage sa tabi ng market. Sa tulong ng advice ni Attorney David at support ni Aling Nena, inayos namin ito. Ang garage ay naging ang munting karinderya ni Marisol. Ito ay hindi magarbo. Ang walls ay simple na whitewashed. Ang mga table ay gawa sa repurposed wood. Ngunit ito ay may warmth at genuine Filipino atmosphere. Ang amoy ng fried fish at newly cooked rice ay pumuno sa hangin. Ang mga bata ay may small corner na pwedeng paglaruan. It was my own. Earned paradise. Isang tanghali, habang busy ang karinderya, may huminto sa labas na isang luxurious black sedan. Alam ko na ang sedan na yon. Ang air sa silid ay nagbago. Naging cold at heavy. Pumasok si Doña Imelda. Nag-iisa siya. Ang kanyang mga expensive clothes at diamond jewelry ay tila isang blatant insult sa simplicity ng aking karinderya. Ang lahat ng customer ay tumahimik. Ang silence ay deafening. Aba, karinderya? Ang sabi niya, ang kanyang boses ay may mockery. Tiningnan niya ang interior ng may disgust. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay cold at deadly. Tiningnan niya ang aking uniform, ang aking apron na may mga smudges ng oil at flour. So this is your heaven, Marisol? Ang garage na ito? You think you are successful? You are still a failure, a glorified cook. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay low at venomous, sapat lang upang marinig ko. Ang aking dugo ay boiling. Ngunit nanatili akong calm. Tiningnan ko siya. Hindi na ang aking mother-in-law, kundi isang desperate old woman na nawalan ng control.
Hindi po ako failure, Doña Imelda. Ang sagot ko, ang aking boses ay calm at respectful ngunit firm. Ang failure ay ang taong nakatayo sa expensive shoes na walang peace of mind. Ang success ko ay ang happiness ng mga anak ko and they are happy here. Ang aking confidence ay tila isang unexpected blow. Ang mukha niya ay nagbago. Nakita ko ang anger at disbelief. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang phone call na interrupt sa aming confrontation. Ito ay si Yumi. Tita! Guess what? He's coming home. Renato called. He's arriving next week. Our plan worked. We won. Ang mga salita ay tila distant, ngunit clear sa silence ng karinderya. Narinig ko ang gasps ng mga customer. Nagbago ang ekspresyon ni Doña Imelda mula sa anger tungo sa triumph at relief. Nakita mo? Ang sabi niya sa akin, isang smirk ang lumabas sa kanyang labi. He is coming home. He will choose us. You are nothing. Ang kanyang victory ay short-lived. Ang aking puso ay calm. Renato is alive. Ang first thought ko ay relief para sa father ng aking mga anak. Ngunit ang second thought ko ay anger. They lied to me. They let me suffer. Lumabas si Doña Imelda. Satisfied sa kanyang performance, ang lahat ng customer ay nagsimulang mag-usap. Ang gossip ay electric. Ngunit ako ay unmoving. Tiningnan ko ang door na closed sa likod niya. He's coming home. Tumingin ako sa reflection ko sa salamin. Hindi na ako ang fragile woman na itinapon niya. Ako ay si Marisol. Self-made, unbreakable. Ang aking first love ay babalik. Dala ang illusion na ako ay dead or gone. Ano ang mangyayari kapag nakita niya ang truth? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko, hindi na ako ang nag-iisang Marisol na iniwan niya. Sa compound ng mga amor solo, ang mood ay feverish at tense. Si Renato ay coming home. Si Doña Imelda at Yumi ay abala sa paggawa ng isang perfect facade. Make sure na lahat ng portraits ni Marisol ay tinanggal na, ang sabi ni Doña Imelda sa headmaid. Wala siyang lugar dito. Dead or alive, she is not welcome. Si Yumi naman ay nag-aalala. Ang confrontation niya kay Marisol ay nagbigay sa kanya ng unsettling feeling. Hindi siya ang Marisol na weak at crying na inasahan niya. Ang vulnerability na ipinakita ni Doña Imelda sa karinderya ay nagpakita rin ng crack sa kanilang armor. Tita, what if? What if may sinabi si Marisol kay Renato? Tanong ni Yumi. Ang kanyang boses ay may edge of panic. Fool! Ang sabi ni Doña Imelda. 2 taon na kaming gumagawa ng story. Wala siyang proof. Ang letter na pinadala namin na nagsasabi na dead siya ay final na. Ang husband niya ay dead daw at siya ay remarried sa slums. Who will believe her? Ang 2 babae ay nagtipon ng lahat ng kanilang lies sa isang fragile wall of deception. Samantala, sa isang military base sa Middle East, si Renato ay nakaupo, staring sa isang old photograph ni Marisol. Ang kanyang face ay hardened ng war at regret. Hindi siya isang hero na babalik. Siya ay isang broken man. Ang guilt ay isang constant shadow sa kanyang puso. Ang kanyang last memory ng asawa niya ay ang kanyang mga salita. Tiisin mo na lang muna si Mama. A coward's phrase. Sa loob ng 2 taon, sinubukan niyang kalimutan ang kanyang guilt sa pamamagitan ng hard work at duty. Ngunit ang face ni Marisol ay laging bumabalik sa kanyang dreams. Wet, cold, and begging. Natanggap niya ang mga fake letters ni Yumi na nagsasabing si Marisol ay found comfort sa piling ng ibang lalaki at left siya. Ang pain ay sharp, ngunit he deserved it. Hindi niya sinisisi si Marisol. He blamed himself. Ang kanyang weakness ang nagtulak kay Marisol palayo. Tinawagan niya ang kanyang ina. Ang call ay short at formal. Ang kanyang voice ay monotonous. Walang joy. Mama, I'm arriving next week, ang sabi niya. Manila International Airport,
Don't make a scene. I just want to see you and rest. Ang call na yon ay a command, not a request. Naramdaman ni Doña Imelda ang coldness sa tone ng kanyang anak. He has changed. Ang change na yon ay hindi nagpapahiwatig ng blind obedience. Si Yumi, na nakikinig sa extension, ay naghanda. This is my chance. Kailangan niyang maging perfect sa moment ng return. Kailangan niyang maging ang consolation prize na attractive at dependable. Naglagay siya ng isang expensive diamond necklace at nagbihis ng isang dress na designed to impress. We won, tita, ang sabi ni Yumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng nervous energy. He will choose us. Of course he will, ang sabi ni Doña Imelda, trying to convince herself. He owes me everything. Ang dalawang babae ay nagtagal sa mirror. Ang kanilang image ay perfect, ngunit hollow. Samantala, sa karinderya, naghahanda si Marisol para sa kanyang araw. Naglilinis siya ng counter ng may preoccupied mind. Tiningnan niya ang picture ng kanyang mga anak. 1 linggo na lang. Naglakad siya patungo sa small altar sa sulok. Hindi siya nagdarasal para sa return ni Renato. Nagdarasal siya para sa peace of mind at courage. Ang kanyang first love ay babalik. Ang man na nagdala ng pain at joy sa kanyang buhay, ngunit hindi na siya part ng kanyang future. Kinabukasan may small talk siya kay Attorney David. Are you ready? Kanang tanong ni Attorney David. Yes, Attorney, ang sagot ni Marisol. I am ready to face the truth. Ito ang simula ng katapusan. Ang pag-asa ay isang manipis na sinulid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sinulid na yon ay hindi tungkol sa isang lalaki, kundi sa aking mga anak. Mama, can we go to the airport? Tanong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkasabik. I want to see the planes. Naalala ko ang pangako ko sa kanila. Bago ko pa maramdaman ang impact ng pagbabalik ni Renato, ang aking mga anak ang naging sentro ng aking mundo. Sila ang aking priority. Of course, anak. Ang sagot ko, pilit na itinago ang anxiety na bumabalot sa aking dibdib. We will go tomorrow. Ang aking karinderya ay nagbukas ng maaga. Hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin ang pagpapatakbo ng negosyo at ang pagpunta sa airport. Ngunit ang mga mata ng aking mga anak ay naging aking motivation. Naghanda ako ng mga packed meals para sa kanila. Ang mga paborito nilang chicken adobo at fried rice. Si Aling Nena ay nangakong babantayan ang karinderya habang wala ako. Ang kanyang nangiti ay reassuring. Don't worry, Iha. Go and enjoy with your kids. Hayaan mong makita nila ang mga eroplano. This is a good memory for them. Sa pagitan ng pagluluto at paghahanda, palihim akong tumitingin sa aking cellphone. Walang tawag mula kay Renato. Walang mensahe. Ang kanyang absence ay tila isang heavy silence. Sa kabilang banda, sa malaking mansyon, isang different kind of preparation ang nagaganap. Si Yumi ay nagbihis ng isang elegant white dress. Ang kanyang buhok ay perfectly styled. Ang kanyang mukha ay made up. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nervousness. Tita, ang sabi niya kay Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila shaky. Are you sure about this? What if he already knows? Si Doña Imelda, na nakasuot ng kanyang signature black dress, ay humawak sa arm ni Yumi. Ang kanyang mga daliri ay cold at firm. Stop being a child, Yumi. We created a story. We will stick to it. Renato loves his mother, and he will need a woman like you. Strong, ambitious, at loyal to him. Hindi siya babalik para sa isang babaeng tulad ni Marisol na nothing but a nuisance. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng temporary comfort kay Yumi. Ngunit ang seed of doubt ay naihasik na. Nang umaga, habang ako ay naglalakad patungo sa jeepney terminal kasama ang aking mga anak, tiningnan ko ang langit. Ito ay malabughaw na may mga ilang wispy clouds. Ang hangin ay warm, ngunit sa aking puso, mayroong chill. Bukas,
Ang katotohanan ay ilalantad. Pagdating namin sa airport, ang mga bata ay agad na na-distract sa mga luggage carts at mga tao. Ang vastness ng lugar ay overwhelming ngunit exciting para sa kanila. Mama, look! Big plane! Sigaw ni Rico, ang kanyang mukha ay puno ng wonder. Habang naglalakad kami patungo sa departure area para makakita ng mga eroplano, nakita ko ang isang familiar black sedan na pumarada sa VIP entrance. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. They are here! Ang air sa paligid ay suddenly heavy. Naramdaman ko ang pagbabago sa energy. Tumingin ako sa direksyon ng sedan. Nakita ko si Doña Imelda na emerging mula sa kotse kasama si Yumi. Si Yumi ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa arrival area. Isang premonition ang bumalot sa akin. Ang mga pieces of the puzzle ay nagsisimulang magsama. Hindi kami pupunta dito para manood ng eroplano. This is not a coincidence. Mama, who are they? Tanong ni Lito. Ang kanyang innocent voice ay contrasting sa heavy atmosphere. Tiningnan ko ang aking mga anak, ang aking strength. Pagkatapos ay tumingin ako sa direksyon kung saan nakatingin si Yumi. Ang araw na yon ay hindi lamang ang araw ng kanyang pagbabalik. Ito rin ang araw kung kailan ang lahat ng kasinungalingan ay mabubunyag. Ang hangin sa paliparan ay tila may kuryenteng dumadaloy, isang hindi mapakaling tensyon na bumabalot sa lahat. Nasa paliparan ako, kasama ang aking mga anak, upang tuparin ang aking pangako. Ngunit ang aking mga mata ay hindi sa mga eroplano nakatuon, kundi sa direksyon kung saan nakatayo sina Doña Imelda at Yumi. Ang kanilang mga figura ay matatag sa harap ng isang paparating na barko. Ang mga eroplano ay dumadating at umaalis. Ang kanilang paggalaw ay tila isang walang tigil na pagpapatuloy ng buhay, habang kami ay nakatayo sa gitna ng isang sandali na tila huminto sa oras. At pagkatapos, siya ay lumitaw. Si Renato. Hindi ang Renato na naalala ko, ang batang lalaki na may mapagmahal na mga mata. Ang kanyang mukha ay pinatigas ng karanasan. Ang kanyang balikat ay tila mabigat sa pasanin ng digmaan at ng mga taon ng pagkawala. Nang makita niya sina Doña Imelda at Yumi, isang pilit ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. Hindi niya ako napansin noong una. Tila nakatuon ang kanyang paningin sa malayo, na tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya matagpuan. Ngunit pagkatapos, ang aking mga anak. Si Lito, na may hawak na laruan niyang eroplano, ay aksidenteng natapilok habang tumatakbo papalapit sa isang malaking bintana. Ang laruan ay lumipad mula sa kanyang kamay at bumagsak malapit sa mga paa ni Renato. Mama, my plane! Ang sigaw niya. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kalungkutan. Lumapit ako upang kunin ang laruan, ngunit bago ko pa man maabot, ang mga paa ni Renato ay huminto sa harap ko. Napatingin siya pababa sa laruan, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng pagmamahal, ay ngayon ay puno ng pagtataka at pagkabigla. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang storm of emotions na hindi ko maipaliwanag. Marisol, ang sabi niya, ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala. Puno ng pagdududa, hindi ako nakasagot. Ang mga salita ay stuck sa aking lalamunan. Pagkatapos, ang mga bata, si Rico na nakakapit sa aking palda, ay naglakas loob na sumilip mula sa likuran ko. Ang kanyang mga mata ay napadako kay Renato. Papa? Ang mahinang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagkalito. Ang pagtawag na yon ay tila isang thunderclap kay Renato. Ang kanyang tingin ay nagbago mula sa pagtataka
Ito ay napalitan ng shock, pagkatapos ay ng realization. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga bata, ang mga mukha na halos kapareho ng kanya noong siya ay bata pa. Tiningnan niya ang mga mata ni Marisol na ngayon ay puno ng lakas at dignity na hindi niya kailanman nakita noon. Sa puntong yun, tila bumagsak ang maskara na kanyang isinuot sa loob ng 2 taon. Marisol and the children. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Siya ay lumuhod, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa bigat ng kanyang guilt. Forgive me. Please forgive me. Ang tanawin ay surreal. Sa gitna ng kaguluhan sa airport, isang lalaki ang lumuhod sa harap ng babaeng kanyang iniwan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtinginan. Ang mga bulungan ay nagsimulang lumaganap. Si Doña Imelda at Yumi na natigilan sa shock ay lumapit. Renato! Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng false concern. Anak, ano ang ginagawa mo? She is not worthy. Si Yumi na nakakita ng pagkakataon ay agad na nagsalita. Renato, huwag kang maniwala sa kanya. She is a liar. She betrayed you. She even found another man. We kept you safe from her lies. Ang kanilang mga salita ay tila mga desperate attempts na ibalik ang dating kontrol. Ngunit ang mga mata ni Renato ay nakatuon kay Marisol. Is it true, Marisol? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng sakit. Did you... Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng sadness at acceptance. Renato, ang lahat ng kasinungalingan ay may katapusan. Ang truth ay palaging lumalabas. Tumingin ako kay Yumi at ang mga taong gumagamit ng kasinungalingan upang manakit, sila ang unang nasasaktan. Ang mga mata ni Yumi ay napuno ng panik. Alam niyang exposed na siya. No! Sigaw niya. That's not true. She is lying. Ngunit ang mukha ni Renato ay nagpapakita ng dawning realization. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa akin patungo kay Yumi at pagkatapos kay Doña Imelda. Ang lie na kanilang itinayo ay nagsimulang gumuho. Tell me the truth, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila breaking. Both of you. What really happened? Ang mga salita niya ay hindi isang utos, kundi isang plea. Isang plea para sa katotohanan na kanilang itinago sa kanya sa loob ng 2 taon. Ang mga people sa airport ay nanatili sa aming paligid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa eksenang ito. Ito ay hindi lamang isang family reunion. Ito ay isang public reckoning. Ang cliffhanger ay hindi lamang para sa aking sariling kapalaran, kundi para sa kapalaran ng lahat ng kasinungalingang kanilang itinanim. Mahal kong mga tagapakinig, sa bawat salitang aking isinulat, sa bawat emosyong aking pinagdaanan, naroon kayong kasama ko. Lubos akong nagpapasalamat sa bawat isang nakinig, sa bawat sandaling ibinahagi ninyo ang inyong oras at puso sa kwentong ito. Sa pagsulat ng mga tagpong masakit, lalo na sa mga sandaling umiiyak si Marisol, tila nabibiyak din ang aking puso. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang paghihirap, ang lamig ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagbangon niya, sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, may maliit na baga ng pag-asa ang nag-aalab sa aking kalooban. Ang kwentong ito, mga kaibigan, ay hindi lamang galing sa aking imahinasyon. Ito ay hinaybi mula sa mga hibla ng katotohanan na nakikita ko sa paligid. Mga kwento ng kababaihang lumalaban at bumabangon sa kabila ng lahat. Ang pag-ibig, ang kakayahang magpatawad, at ang di matitinag na pag-asa. Ito ang mga bituin na gumabay sa ating kwento. Ang pag-ibig ay hindi lamang pagmamahalan ng 2 tao, kundi ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak, ang pagmamahal ng isang kaibigan, at ang pagmamahal sa sarili. Ang pagpapatawad, ito ay isang pagpili. Isang pagpili na magbigay daan sa paghilom. Hindi para sa kanila,
kundi para sa sarili mong kapayapaan. At sa gitna ng kadiliman, mayroong maliit na ilaw na laging naghihintay, ang pag-asa. Sa inyong palagay, ang pagpapatawad ba ni Marisol kay Renato ay sapat na para sa kanya? O nararapat bang magkaroon ng mas mabigat na pananagutan ang mga nagkasala? Ikaw, kaya mo bang patawarin ang taong nagkasala sa iyo ng lubusan? Naway ang bawat aral na inyong nakuha ay manatili sa inyong puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga like, shares at comments ay nagbibigay lakas sa amin upang patuloy na lumikha. Hanggang sa muli,